Hello, magandang araw. Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, good morning. Happy weekends po sa inyong lahat. At ito yung topic po natin ngayon. Si VP Sara ay binigyan ng parangal, no, ng San Sebastian College, Recoletos College of Law sa Makati City. May testimonial dinner. So, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share po mga lalabs, mga bayot. Sige, patuloy tayo. So, ayon dito sa Facebook page ni VP Sara or Inday Sara Duterte, pwede ninyo po puntahan ito lagi at saka yung kanyang Office of the Vice President. Makakuha po kayo mga lalabs, mga vayots na mga Duterte supporters ng mga magaganda doon na mga ginagawa ng ating mahal na Vice Presidente. So ngayon, sabi dito, isang karangalan ang dumalo at parangalan ng San Sebastian College, Recoletos College of Law, kung saan ako nagtapos ng abogasya. Parang dito din yata si Mayor Basti nag-aral ng di ba? Sa San Sebastian, pero hindi yata nakapagtapos ng abogasya si Basti. Ibinabahagi ko rin ang kahalagahan ng pagiging abogado sa personal na buhay at lalo na sa aking trabaho. Tama po yan, VP Inday. Pinapasalamatan ko rin ang San Sebastian College of Law Recoletos dahil nabigyan ako ng pagkakataon na makatapos at maging abogada. Yun sa mga ganyan, no? Nasa mga estudyante din naman yan. Kung mag-aral ka ng mabuti, makatapos ka talaga. Kahit pa sa isang paaralan, kahit gaano pa kamahal, kaganda, tawag dito, katanyag ang mga eskwelahan na pinapasukan ng isang estudyante, kung ang mag-aaral, kung ang estudyante ay bulakbol, hindi ka talaga makatapos. Kagaya ni Bongbong Marcos. O diba, Oxford University sa United Kingdom, nag-aral. Isa sa pinakamahal na eskwelahan sa buong mundo yun. O, anong nangyari? Namayabas si Bongbong Marcos. Kaya hindi nakapagtapos. Sa amin kasi sa Mindanao, kapag hindi ka nakapagtapos or wala kang lukdog kalabasa na mayabas. Bagsak si BBM. May parangal ba ang Oxford University kay Bongbong Marcos? Ngayon naging presidente? Wala. Bakit? Hindi nga nakapasa eh. Bagsak. At second year college lang sa economics, bagsak pa. Ayun ang nangyari. Nung naging si BBM ang nagiging Department of Agrarian, Agriculture Secretary. O bagsak. Parang pag-aaral lang ni BBM, bagsak din. Ay, naku po, Diyos ko. So, dito. Congratulations to all the outstanding alumni of San Sebastian College, Recoletos College of Law. Naway patuloy tayong magsumikap para sa ikauunlad di lamang sa ating sarili, kundi para sa ating bayan. Ang kaso, VP Sara, marami mga abugago ngayon. Kahit alam nilang mali, pinaninindigan ang mali at ginawang tama. Kagaya ng dyan sa mga makakaliwang grupong mga abugago. Si Colmenares ba yun? Yan. Yung ngipin, shield joke, no? Ganyan. Yun. Marami pang mga abogado dyan, yung mga nasa tuwad ko. Kahit alam nila yung confidential funds, ay hindi yan pwede ipalabas. Kasi nga, confidential, sikreto, kumbaga.
Sa mga mababaw pa na ano, no? Term ng confidential, sikreto, tago, ganyan, nais nilang ipalabas. Kasi bakit? Bayad ang mga putang ina ng mga House of Crooks, mga young crooks gons na yan. So, sabi pa niya dito, sa mga bumubuo ng Sebastian College Recoletos, ang aking taus-pusong pasasalamat sa imbitasyon at pagkilala sa aking paglilingkod sa ating bayan. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Tatandaan din natin si Tatay Digong din nung naging presidente din siya. Ay malaki din ang tawag dito. Malaking karangalan sa San Beda College na may mga estudyante sila ng mga nagtapos doon ng abogasya, nakapasa sa bar exam, gaya na ni, sino ba yun? Saan ba yun? Si Senator Miriam Defensor Santiago, San Beda ba din yun? O basta si Tatay Digong, sa San Beda College, malaking karangalan ng taga San Beda. O si Dilayla yata, Dilima, San Beda din yan. Na nagtapos at naging presidente. Tatay Digong, di ba? May mga joke pa nga siya doon, no? Doon sa speech niya sa mga nagtapos ng pag-aaral ng college doon dati. Tapos ito din, ang San Sebastian College na to, Recoletos, ay malaki din ang karangalan ng kanilang eskwelahan na mayroon silang isang estudyante na kagaya ni BP Inday Sara nakapagtapos doon sa kanilang eskwelahan at ano ngayon, nasa gobyerno at mataas ang respeto ng maraming Pilipino kay BP Inday Sara at pinagkakatiwalaan siya. So talagang tawag dito, bigyan siya ng suporta. So, suportado si BP Inday Sara ng kanyang eskwelahan. So, ito yung mga pictures, no? Talumpati nila ni BP Inday Sara doon. Ayan. Ayan. So, ang sabi ng ibang vlogger, bakit daw hindi inimbitahan si Bongbong Marcos, si PBBM, sa ganitong parangal? Ang sagot ko dyan, hindi naman siya abogado. At hindi siya nag-aaral dyan. Kung meron mang mag-iimbita kay Pangulong Bongbong Marcos para sa bigyan siya ng parangal, proud ang eskwelahan niya, doon yun sa Oxford University. Ang kaso, paano siya imbitahan? Paano siya ipagmalaki ng Oxford kumbaga sa Bisaya pa, baniog na siya, well-known na siya sa buong mundo ngayon ng isang addict. Kumakalat sa ibang bansa yung kanyang pulburon video at pag-usapan na, no? Yung kanyang sa mga ibang mga vloggers doon na international, ang kanyang pagiging bangag, pagsinghot niya doon. Of course, napapanood yun sa iba't ibang bansa at ang kanyang pagiging inotel na presidente ngayon. Pagiging bobo niyang Pangulo ng Pilipinas. Kahit presidente yun, imbitahan yun ng Oxford. Alam niyo yung kanilang estudyante dati doon, bobo, hindi nakapasa, bagsak. Ay, nako po, talaga naman, So, suportado ng ibang mga matitinong abogado, si BP Sara. Yung mga bayaran, yung mga ibang abogado na sumusuporta kay Bongbong Marcos at mga, naghain ng impeachment, na third impeachment laban kay BP Sara, mga bayad yun. Mga walang dignidad, bayaran, patay gutom ng mga abogado sa pira.
Nakakahiya. Kung saan man nag-aaral ang mga abogado na iyon, ikakahiya ninyo or ikinakahiya iyon ng kanilang mga eskwelahan na mayroon silang mga abogadong na pagtapos doon na estudyante, nakatapos, nakapasa ng bar exam, tapos, ayun, link sa makakaliwang grupo at bayaran pa. Ay, naku po, Diyos ko. So, ano masasabi ninyo mga lalabs, mga bayots dito sa ating topic ngayon? Paki-comment down below. Stay safe po. God bless and happy weekend. Bye-bye.